Magandang umaga po sa ating lahat muli. Salamat sa Panginoon sa oras na to. And sa ibang lugar mga kapatid, umuulan na po, umahangin na po, malakas na po yung hangin. Dito sa atin, may ulan, may araw. So salamat sa Panginoon mga kapatid because we've been spared mga kapatid sa bagyo na parating po mga kapatid, no? So nakarang linggo, yung El Nido po yung hinagupit ng bagyong Tino po mga kapatid. And ngayon po is yung bagyong Uwan ay sa northern part po ng Pilipinas po mga kapatid. So pag-pray po natin yung ating pong mga kababayan mga kapatid, no? So hindi po yan biro. Parang kung siyempre naranasan natin yung Odette, ako kung naranasan nyo talaga sa inyo kasi sa Puerto Princesa talaga yung pinakaano nun, papunta naman din sa north. Parang ang hirap ng ganun mga kapatid. Imagine mo, katatapos lang ng hagupit, tapos ganito yung nangyari, tapos meron na naman. But anyway mga kapatid, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. May mga bagay talaga tayong hindi maiwasan, which is yan po ay nature po mga kapatid. So kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin sa Philippians po mga kapatid. Philippians chapter number 1, and we'll be studying verse number 15, 16, 17, and 18 po mga kapatid. So kung nakita nyo na po, tayo po tayong lahat at basahin ko po ito sa inyo. And then sundan nyo lang po ako sa inyong mga mata. Philippians chapter number 1, verse number 15. Some indeed preach Christ, even of envy and strife, and some also of goodwill. The one preached of contention, not sincerely supposing to add affliction to my bonds, but the other of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. What then? Notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached, and I therein do rejoice, yea, and will rejoice. Amen? Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umaga pong ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa inyong kabutihan, Panginoon, katapatan. Lord, I pray sa aming pong pag-aaral ng inyong pong salita. Nawa Panginoon, nabuksan niyo po aming puso at isipan at tanggapin po ang katotohanan na nanggaling po sa inyong salita. At dalangin ko po, Diyos, na ikaw po ang maggabay po sa amin, magbigay po sa amin ng understanding, Panginoon. And Lord, I pray that hide me behind thy words. So ang inyong pong salita, Panginoon, na makita namin at ma-encourage kami, Panginoon, at matutunan po namin itong bagay na ito sa oras na ito, Panginoon. Pagpalain niyo po yung bawat isa po sa amin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Pwede na po tayong maupo. So again, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral ng isang bagay po na dapat po nating makita. Of course, ito pong, again, sa panahon po na ito mga kapatid, ay si Paul, lagi po natin inulit, ay nasa prison po siya mga kapatid. And isang bagay na kanya pong kailangan po nating maintindihan, most especially mga kapatid, sa ating pong nakaraan na pinag-aralan po mga kapatid. Ngayon mga kapatid, dito po sa ating pag-aaral, sa verse number 15, makita mo dyan yung connection mga kapatid, na dito po sa sinasabi ni Apostle Paul from verse number 13 and 14. Nang sabi niya dyan mga kapatid, that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places, and many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear. So because of the bond of Paul na naipakita niya sa mga tao mga kapatid, yung mga tao, yung mga kapatiran sa Panginoong Jesus po mga kapatid is nagkaroon din po sila ng confidence that they will speak the truth, that they will speak the word without fear. Kasi mga kapatid, hindi po natin maiiwasan na meron talagang magpipreach ng Kristo, ng Christ, that even of envy and strife. So meaning mga kapatid, mga bagay po na dapat nating maintindihan sa mundo pong ito ngayon mga kapatid. Na kahit saan ka pumunta,
Karamihan po ng mga churches, mga kapatid, mostly they speak about Christ. Meron din po magsasabi, mga kapatid, makikita mo sa kanilang pangalan ng church nila may Christ, pero eto lang si Kristo. So mga kapatid, that's something that we have to understand. And some would preach, mga kapatid, even things, yung bagay na about kay Kristo, pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman talaga si Kristo yung kanilang inililift up. Hindi naman talaga si Kristo yung kanilang pinipreach po, mga kapatid. And some would, sabi ni Apostle Pablo, and some indeed preach Christ even of envy and strife, and some also of goodwill. So meron mga ganito, mga kapatid, at ito po yung nangyari. Yung iba nga, mga kapatid, sinabi niya na siya na pinalitan ng Panginoon yung kanyang pangalan, siya na yung ginawang Jesus Christ or Son of God po, mga kapatid. Pero mga kapatid, kung tayo po ay may alam sa salita ng Diyos, kung tayo po ay nakita po natin na yung ano pong katotohanan sa ating Panginoong Jesus po, mga kapatid, hindi po tayo basta-basta madadala sa mga bagay na sinasabi ng mundo po, mga kapatid. At even how they will portray Christ in their own. If si Kristo ay isang prophet lang, messenger lang, eto lang, mga kapatid, then we're not going to believe. Hindi po natin kailangan paniwalaan or sabayan ng paniniwala yung bagay na paniniwala nila, mga kapatid. Because what we believe about Christ, that Christ died for our sins. And He was buried and rose again the third day according to the Scriptures. At mga kapatid, isang bagay po na mga nangyayari po sa panahon po natin ngayon, na yung mga preachers, mga kapatid, they will preach with the wrong motives. Because kung ipipreach mo, mga kapatid, itong Panginoong Jesus, na meron pong envy, na meron pong strife, meaning yung motive mo sa pag-preach sa Panginoong Jesus, na pag-preach sa pangalan ng Panginoong Jesus, mga kapatid, is a wrong motive. Ano ba talagang gusto mong gawin, mga kapatid? Gusto mo ba yung tao mahalin nila yung Diyos? O gusto mo yung tao mahalin ka? Kasi mga kapatid, kung ang gusto mo yung tao mahalin ang Diyos, wala kang ibang ipipreach kundi Panginoon. Amen? Pero mga kapatid, kapag yung laman na ng bibig mo, puros ikaw na lang, kumbaga ang nangyari, magpipreach yung isang preachers, yung laman ng mensahe niya, siya na lang palagi, kwento na lang ng buhay niya, kwento ng buhay niya dito, kwento ng buhay niya doon, kwento ng buhay niya doon, daan, ups and downs sa lahat, mga kapatid. Sino yung ginugusto mong mahalin ng tao? Kasi mga kapatid, if we are going to tell the people, to tell to the church, na ikaw, mga kapatid, ikaw yung makikita nila. Amen? Hindi po si Kristo yung magpo-portray po sa kanilang buhay, mga kapatid, because this is the thing. Kung ang preachers po, mga kapatid, if they were preached with the wrong motive, then that will be with envy and strife po, mga kapatid. At dyan po yung isang bagay na nakakalungkot po, mga kapatid. Kasi ngayon po, mga kapatid, there's so many people, mga cases, mga kapatid, na ginagawa yung isang bagay dahil po sa pera. So imagine mo, mga kapatid, darating ang isang tao, makikita mo, mga kapatid, tapos makikita mo parang doon, parang puros na lang pera yung pinag-uusapan, mga kapatid. We talk about money, amen? Hindi po natin kinakailangan na we talk about money, but we talk money about for our needs, sa ating pangangailangan. Hindi yung mga bagay-bagay po, mga kapatid, na parang yun na lang palaging pinag-uusapan po, mga kapatid. Amen? We don't bring Christ, I don't preach Christ, we don't preach Christ just because para itong mga tao na to is maging member ng church na to para po ang church ay masustain, mga kapatid. Mga kapatid, before, that will be always the last part of our parang mga kapatid. But ang kailangan po natin, mga kapatid, is tayo po ay lumago, mga kapatid. So mga kapatid, some will do that. Kaya makikita mo, mga kapatid, yung mga buhay ng ibang mga preachers, ibang mga pastor, and I am not against with that, mga kapatid, pero makikita mo sobrang prestigious na ng kanilang buhay. Hindi naman tayo, mga kapatid, na naiinggit sa ganyan or against sa ganyan, mga kapatid. If the church is able, wala namang problema na buhayin mo yung pastor mo. Amen? Pero mga kapatid, hindi po kasi ganoon yung pinaka-motive natin sa church. What we have is we need to preach Christ na dapat, and sabi ni Paul, and some also in goodwill.
Mga kapatid, makikita at makikita niyo po yan because the Bible says the abundance of the heart, the mouth speaketh. At kung mapapansin niyo mga kapatid, sa panahon po ng tribulation period, na meron po tayong makikita na magsasabi ng Lord, Lord. 'Di ba? Nagpapalabas din ako ng masasamang espiritu, pero ano sabi ng Panginoon sa kanila? Depart from me, ye doers of iniquity. This will be on the tribulation period po mga kapatid. Pero mga kapatid, and some things again, nangyayari po sa panahon na yon. Ngayon po mga kapatid, marami pong tumatawag sa Panginoon. Kalamidad, bagyo, earthquake. Sinong tinatawag nila? Diyos. Hindi natawag ng kapitbahay mga kapatid. Kasi yung kapitbahay mo parehas man kayong tinatamaan ng bagyo. Pero mga kapatid, makikita niyo po mga kapatid na ang daming tao na nasalanta ng bagyo, ng earthquake. O Diyos ko, iligtas niyo po ako. Nakukuha niyo po ba yun mga kapatid? Pero mga kapatid, ano po bang pagkakaintindi nila sa Panginoon? Na kapag ganyan lang ba saka lang tatawag sa pangalan ng Panginoon? Siyempre, nung wala pang bagyo, hindi ka tumatawag. Pero pag nandyan na yung sakuna, nandyan na yung kalamidad, grabe ng tawag ng tao mga kapatid. Why? Because they don't really understand. Bakit hindi nila naintindihan mga kapatid? Because the preachers, yung isa pong tao na nagbibigay ng mensahe, yun mga ngaral mga kapatid, hindi niya rin po na ipangaral ng tama. Mga kapatid, pag meron kang kalamidad na pinagdadaanan, of course, tumatawag ka sa Diyos, pero hindi lang doon kasi yung pagtawag natin mga kapatid. Amen? That even though sa baba ng ating buhay mga kapatid, we know how to rejoice. At kapag may kalamidad mga kapatid, of course, we ask help from God. Kaya mga kapatid, minsan yung wrong motives in preachings will lead to people na maging confused sila sa mga bagay-bagay mga kapatid. Kaya pag maganda yung buhay, walang tawag ng Panginoon. Pag may problema na, ayun na. Kanya-kanya ng tawag sa Panginoon po mga kapatid. Amen? Amen? That's true po mga kapatid. So mga kapatid, ito pong mga tao na to na nagsasabi ng yung mga sinasabi ni Apostle Pablo that they were preaching Christ even on envy and strife. Mga kapatid, ito po yung isang bagay dahil po meron pong wrong motive. Dahil po hindi po naipangaral ng tama. Dahil po mga kapatid na i-compromise po yung truth sa katotohanan sa Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, nagiging shallow po yung pagkakaintindi po sa Panginoon. Nagiging shallow po, mababaw yung pagkakaintindi po mga kapatid sa gospel po mga kapatid. Bakit? Kasi nga, some will preach Christ with envy and strife. Yan po isang reason po mga kapatid. So mga kapatid, tayo po is tinatry po natin na pag-aralan yung buhay po na yan, yung bagay po na yan mga kapatid. Para mga kapatid, hindi po natin makompromise. Ang isang-isa dapat hindi natin makompromise mga kapatid is yung gospel. Yung gospel po na nakakaligtas sa panahon po natin ngayon. Yan po yung pinaka dapat na hindi po natin makompromise. Kasi baka mamaya, parating ng panahon, nag-rapture, naiwan ka. Kasi hindi mo pala naintindihan ng tama. O kaya namatay tayo mga kapatid, pagising natin, bakit ibang liwanag to? Actually nga, wala nga liwanag doon kasi darkness nga yan. But bakit may apoy? Bakit mainit? Bakit mga kapatid? Kasi nga na-compromise yung katotohanan mga kapatid. At yan po yung nakakalungkot po mga kapatid. At ang sabi ng Bible sa verse number 16, the one preached Christ of contention, not sincerely. Mga kapatid, mga kapatid, nakakalungkot po sa panahon po natin ngayon. Parang ang tao ang daling maniwala. Nakikita niyo po ba natin mga kapatid? Nakita po ba natin ang dami pong na-scam sa Puerto Princesa noong mga ilang years ago yun? Yung mga 7 stars, mga mga investment company na pag nagbigay ka ng 1,000, magiging 7,000 yung pera mo. Naalala niyo yung mga kapatid, grabing scam na nangyari nun sa Puerto Princesa. Ang daming tao, nagkagulo po mga kapatid. Ganon tayo mga kapatid kadali na maniwala
sa tao. Pero mga kapatid, ang dami din pong mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos na wala pong sinseridad sa kanila pong puso. Kasi mga kapatid, personally, kung ang tao po mga kapatid, meron po talaga yung sinseridad sa kanilang puso, kahit masaktan ka, kahit tamaan yung paniniwala mo before, magsasalita yan ng tama. Amen? Sasabihin niya sa iyo yung katotohanan. Kaya mga kapatid, yan po yung isang bagay na dapat. Na minsan mga kapatid, akala natin pag binibaby yung tainga natin ng salita, pag binibaby yung salita natin sa preaching, mga kapatid, parang okay lang tayo. Pero mga kapatid, hindi pala dapat ganun. Dapat pala talaga tamaan tayo ng salita ng Diyos. Bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kung meron pong hindi tama sa atin pong paniniwala, dapat po kasi, mga kapatid, meron pong sincerity sa puso. Pero mga kapatid, yung iba na nagpipreach, mga kapatid, of Christ, with contentions, they don't have sincerity. Ang nangyari po, mga kapatid, is nagkaroon pa sila ng affliction to my bonds. Kumbaga, nagdagdag pa ng kabigatan kay Apostol Pablo. Yung mga bagay po na yung mga kapatid. Na-imagine mo mga kapatid, how would I feel? How would you feel na sinasabi mo yung katotohanan sa kaibigan mo, sa kausap mo ngayon, tapos makikita mo yung isa sasabihin, ay, hindi totoo yan. Kalokohan yung sinasabi niyan. Hindi totoo na si Jesus ay si Kristo, na si Jesus ay Diyos. How would you feel? Anong mararamdaman mo mga kapatid? Di ba parang biniyak din yung puso mo? Nakakalungkot din kasi imagine mo, sinasabi mo yung totoo sa kanya, tapos biglang yung isa mong kaibigan, wala yan, kalokohan yan. This is how Paul, na naramdaman ni Apostle Pablo, na sana makatulong sa kanya, pero ang nangyari is, dumagdag pa sa affliction sa kanya. Imagine mo mga kapatid, nakakulong na nga siya nung panahon na to. So sa nakakulong si Apostle Pablo is, ang hirap ng kanyang sitwasyon. Amen? Dadagdagan pa ng mga tao na hindi naman nagsasabi ng mayroong katotohanan, nang walang sinseridad sa kanilang puso po mga kapatid, ang kanilang po mga pinagsasabi dyan mga kapatid. Amen? That's how I feel sometimes kapag nakakakita po ako ng mga post sa social media po mga kapatid na pinaglalaruan lang yung salita ng Diyos. Kung nakita niyo po siguro na mayroon po akong shinare na post sa page, imagine mo mga kapatid, hindi sasabihin niya na yung prayers yung pinaka-weapons ng ating spiritual warfare. Mga kapatid, hindi. Pero kailangan mo mag-pray. Pat mga kapatid, kahit mag-pray ka dyan ng 24 hours a day, 24/7 mga kapatid, kung wala kang alam sa salita ng Diyos, hindi mo kakayanin ang lahat. Because the Bible itself describes that the sword is the Word of God. Amen? Tapos sasabihin mo yung prayer, yung panglaban. Mga kapatid, prayer is there. And I'm not totally against of that mga kapatid. We have to pray. Pero mga kapatid, ang sabi ko kahit magdasal ka na magdasal dyan mga kapatid, araw-araw, kung hindi mo alam yung salita ng Diyos at wala kang knowledge sa salita ng Diyos. Kasi mga kapatid, ito lang po yan. Sabi ng Bible sa Romans chapter 8. Nang sabi ng Bible dyan mga kapatid that we don't know how to pray. Paano mo ngayon yan i-reconcile mga kapatid? But the Spirit ang nagbe-bear witness po sa atin kung ano po yung kalooban ng Diyos sa buhay po natin, mga kapatid. So mga kapatid, some would indeed preach Christ of contention, not of sincerity. Ang dami mga kapatid na makikita po nating mga denomination ngayon, nakala mo ano yung kanila po nga ginagawa mga kapatid. Pero mga kapatid, wala po yung katotohanan. Pagdating po sa sinasabi ng banal na kasulatan, pagdating po sa gospel po mga kapatid. Kaya isa po nakakalungkot po mga kapatid, na hindi po lahat ng gumagawa ng tama ng ministry ay nasa Diyos po mga kapatid. Kahit tawagin nila yung pangalan ng Diyos, kapag mali po yung gospel mga kapatid, hindi po yan sa kanila. Kahit po mga kapatid na naniniwala sila sa King James Bible, kung ang gospel ay mali mga kapatid, tandaan po natin sinabi ng Romans, na kapag wala po sa atin yung Spirit ng Panginoon, He is none of His. Hindi po tayo sa Diyos kung mali po yung gospel,
kahit po Christ Baptist Church or Christ Church pa yung may pangalan ng yung church mo, may pangalan pa, halimbawa, Tagumpay Christ Baptist Church. Kahit may ganyan pa yung mga kapatid, kung mali yung turo po mga kapatid, mali talaga yan. He is none of His. So, paano mga kapatid magdudwell yung Holy Spirit sa atin? By the gospel. The moment we believe the finished work of the Lord Jesus Christ po mga kapatid. So mga kapatid, let us not be one of this na magdadagdag pa tayo sa affliction ng gospel. Masyado na pong mga kapatid, masyado na pong winawala ang gospel po sa panahon po natin ngayon. And I thank God because meron pong mga Bible believers na matapang na nagsasalita nito mga kapatid. Amen? Kaya mga kapatid, kung ano po yung ano po yung nabigay po sa atin na napaintindi po sa atin kung ano po yung gospel, let us stand on that. Let us always remember that po mga kapatid. Pero sabi niya Apostle Pablo sa verse number 17, but the author of love, knowing that I am set for the defense of the gospel. Of course, kung sino po yung nakakakilala sa kay Apostle Pablo, sa mga bagay na ginagawa ni Apostle Pablo mga kapatid, some of them are not not sincerely, not of contention, not in envy, and not of strife. Sabi ni Apostle Paul, but other of love. Ito po yung isang mga bagay mga kapatid. Pag dumating na po yung pagmamahal sa ating puso, sasabihin mo sa tao kung ano yung dapat mo sabihin. Kung ano yung dapat mo i-preach po sa kanilang mga kapatid. Amen? Amen. You're not going to preach that because gusto mong may mapuntang mga tao dito sa Tagumpay. Siyempre, kung pumunta sila dito, salamat sa Diyos. Kung hindi, salamat pa rin sa Diyos kasi nakapag-preach pa tayo mga kapatid. Yung motive po ng street preaching mga kapatid, hindi ka po nag-street preaching para dumami ang membro, ay hindi po talaga yan ang motivation ng puso ko kung pag nag-street preaching po ako mga kapatid. Ang motivation ng puso ko mga kapatid kapag nag-street preaching po, nag-street ministry, is that they will know na ang Panginoong Jesus namatay para sa ating kasalanan, nilibing at muling nabuhay. That's the very purpose po mga kapatid. Siyempre, kung magtanong sila, Pastor, pwede ba kaming makapag-attend sa simbahan nyo? Bakit? Alam ka naman sabi mo, hindi ka doon pwede. Alam ka naman ganunin mo. Amen? But yung first na purpose at motive po ng pag-preach sa Panginoong Jesus, para malaman nila, para makilala nila at malaman nila na yung Panginoong Jesus namatay para sa kanilang kasalanan po mga kapatid. But the other of love. Amen? Knowing that I am set for the defense of the gospel. Kaya mga kapatid, pag may narinig po kayong minamali yung gospel, dinadagdagan yung gospel, again, ano po yung mararamdaman niyo? Anong mararamdaman mo pag dinadagdagan yan mga kapatid? Eh kapag nadagdagan po yung gospel, anong sabi ng Bible? Na-pervert na po yung gospel po na yan. Ano pong mararamdaman natin? Ano pong mararamdaman mo na ikaw, depensa ka ng depensa sa gospel na pinipreach mo na yan yung tama? Na ang sabi ng gospel, walang kasamang gawa. Hindi mo kailangan ng batas para ma-justify ka. Tapos sasabihin ng kabila doon, hindi yan totoo, mali yan. Ito yung tama. Mga kapatid, kaya nga mga kapatid, it's really hard to have a debates. Kasi wala pong panalo, wala pong talo dyan. It's just a waste of time for me po mga kapatid. So much better na magturo na lang po tayo mga kapatid, magpatuloy po tayo magturo ng kung ano po yung makakaligtas po sa mga tao mga kapatid. Now, many preachers mga kapatid don't really understood about the gospel of Christ. The death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ang ginagawa po mga kapatid, kapag ito na yung sinasabi na ang nangyayari po mga kapatid, kapag ito yung gospel, yan yung gospel. Mga kapatid, some of them get angry. Some of them nagkakaroon po ng defense mechanism po mga kapatid na i-defend kung ano po yung kanilang paniniwala po mga kapatid. Pero mga kapatid, it is very important
na talaga tayo po ay lumalim at matuto, malaman natin kung ano po yung salita ng Diyos. Para mga kapatid, ikaw mismo na maintindihan mo, hindi mo masalo-salo o mamix. Kasi ang mangyayari niya mga kapatid, maging halo-halo na yung gospel mo. Amen? Hinalo mo na yung nangyari dun sa Old Testament, hinalo mo na yung nangyari dun sa future, na hindi pa ngayon sa future pa ngayon, pero ikaw kinuha mo na dito, na kinuha mo yung Matthew 24, naging rapture, pero hindi naman yung rapture. Nakita niyo po mga kapatid? Na-mix na po lahat kasi nga bakit mga kapatid? Because we don't really understood and we are tinatry natin i-get yung mga bagay-bagay at tinatry natin i-reconcile yung mga bagay-bagay na hindi mo naman talaga dapat i-reconcile mga kapatid. So mga kapatid, dapat po nating maintindihan na tayo po bilang isang Bible believer, na ikaw po ay bilang brethren in Christ or anak ng Diyos mga kapatid, one thing na kailangan po nating maintindihan is yung gospel. At maintindihan natin mga kapatid para ma-defense po natin, maging defense po natin, ma-defend po natin yung gospel po mga kapatid sa mga tao. Kasi hindi po maaari mga kapatid na wala po magta-try niyan. Lalo pa kayo mga young people sa school. Ano sa tingin nyo? Hindi kayo susubukan doon? Yung mga classmates nyo, hindi kayo tatanungin? Tatanungin kayo niya mga kapatid. Tatanungin kayo, bakit ganyan yung paniniwala mo? Yan lang ba yun? Parang ang dali naman ang paniniwala mo. Parang ang dali man yan. Sabihin pala, wala na akong gagawin para maligtas. Ganun lang ba yun? Oh? Minsan kala mo, nag-agree sa'yo, pero sarcasm pala mga kapatid. So mga kapatid, kung ikaw naiintindihan mo yung mga bagay mga kapatid, hindi mo talaga ipaghahalo-halo yung mga bagay. Kaya nga merong Old Testament at merong pong New Testament. Amen? Diyan pa lang sa bagay na yan, bakit mo paghahaluin yung Old tsaka New? Amen? Pero mga kapatid, hindi po nila nakikita yung mga bagay po na yan mga kapatid. So mga kapatid, marami pong mga preachers na hindi po talaga nila naiintindihan. At mga kapatid, nami-mix po nila yung lahat ng bagay po mga kapatid. Even if the Word of God is very clear po mga kapatid. Have you ever heard that John chapter 14 is a rapture too? Narinig din na po ba yung mga kapatid na yung John 14 kinuha nila as a rapture din? Pero mga kapatid, hindi po eh. Kasi meron pong pinangako ang Diyos sa mga Hudyo po mga kapatid. At alam po natin na ang rapture po mga kapatid or ang sasabing na blessed hope or caught up in the air mga kapatid, it is a great mystery. It is a mystery also na gustong ipakita ni Apostle Pablo sa kanila. That someday, in the twinkling of an eye, napapalitan po yung ating katawan from corruptible to incorruptible. From mortality, pag sinabing mortality, ibig sabihin mamamatay ka pa, to immortality. Amen? That's how it is po mga kapatid. Pero mga kapatid, hindi man yan naituro before Apostle Paul. Because it was just revealed to Paul po mga kapatid. Kasi nga sabi niya, behold, I show you a mystery. That in a twinkling of an eye, God would change us and would get us mga kapatid. So mga kapatid, ito po yung mga bagay na dapat po nating makita. At ang ibang mga preachers mga kapatid, they will force you to believe kung ano po yung naituro sa inyo. Naituro po sa kanila. Kaya nga nagkaroon po ng linyahan eh. Dito ako nabuhay, dito ako mamamatay. Di ba? Force ka eh. Dito ka na. Ibig sabihin, di ka na pwedeng lumabas. Eto ka na. Kaya ikaw naman, dahil nga sumusunod ka lang din, dito ako nabuhay sa baptist, dito rin ako mamamatay sa baptist. Pero mga kapatid, wala namang problema mabuhay ka. Paano kung namatay ka na hindi mo alam yung kaligtasan? Hindi lang naman baptist ang maliligtas. Amen? Kaya lang ang nangyari mga kapatid, ang iba, kaya makikita mo, baptist ka pala, bakit?
Hindi ka nagsasalita sa amin, sa pamilya namin. Bakit hindi mo kami sinisiran? Nakita niyo po yung mga bagay, mga kapatid. Kasi nga, mga kapatid, dahil lang lumaki sa Baptist Church, yun na yun. Siyempre, mga kapatid, alam naman natin yung mga karamihan naman ng mga Baptist, magagaling naman din talaga sa parating sa mga enkwentro eh. May mga magagaling naman din talaga, mga kapatid. Kaya lang, mga kapatid, kahit gaano kakagaling, kung wala yung katotohanan, walang kwenta. Kaya pipilitin mo na lang. Parang ganito, mga kapatid, meron po ako nakausap na kaibigan. Sabi niya, hindi naman talaga niya totally naiintindihan kung bakit niya kailangan sumamba doon sa inukit na tao. Inukit ng tao. Sabi ko, tinanong mo ba yung magulang mo kung paano alam ba nila o hindi? Sabi niya, mga kapatid, pag tinatanong ko sila, minsan nagagalit. Huwag ko na raw silang tanungin. Minsan, basta. Yan yung sagot, basta. So, tanungin mo si mama mo kung yan din ba yung sinabi ng mama nila. Pasa. Kasi pinasa-pasa yung mga kapatid eh. Now, you see, mga kapatid, sino ang mga nagturo niyan? Wala nang iba nagturo niyan kundi yung nagsasalita. Amen? Yung preacher. O just i-general na natin, mga kapatid. Kahit ano pang religion or denomination niyan. Tinuruan yan. Ngayon, tinuruan kasi nga, basta ito yan. Ito yan, siya, ganyan yan. Ito yan. So ikaw naman, sige, nagkaanak ka, anak mo nagtanong. Basta, yan na yan. Basta, ito na yun. Basta, ito na yun. Sabi sa akin, kung saan ako nabuhay, doon ako mamamatay. Nakikita niyo po mga kapatid, yung confusion na pinasa na hindi naman naiintindihan. Sabi ko sa kanya, baka kaya nagagalit kasi hindi rin nila alam. Kaya ngayon, mga kapatid, this is a challenge. Ito po yung challenge ko po sa inyo. Pag dumating sa panahon, magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng apo, magtatanong sa'yo, meron ka bang maisasagot? Kasi mga kapatid, whether we like it or not, darating sa panahon na magiging parents tayo. O kung hindi ka magkaanak kasi may meron mang hindi anak, magiging teachers ka pa rin ng mga pamangkin mo, mga kaapo-apo mo, and so forth. At darating sa panahon tatanong yan. Ngayon ang tanong, makakasagot ka ba? Ready ka bang sumagot sa mga tanong? Kasi mga kapatid, if the preachers were not preaching Christ with sincerity in their heart, hayaan mo na yung mga kapatid. Kapag nakakita ka na merong preachers, mga kapatid, na mapagmahal at nagmamada at sinasabi sa yung katotohanan kahit masaktan ka, mga kapatid. Because He wanted you to know the truth from the gospel po, mga kapatid. Ano pong gagawin natin? It will start with you as always. Hindi matanda ka na o bata ka pa. Ngayon ang simula, mga kapatid. Kasi mga kapatid, kapag lumabas ka, kapag pumunta ka ng ibang lugar, huwag kang mag-expect na may magtuturo sa'yo doon. Laging mong dala-dala ang turo ng salita ng Diyos sa'yo. Amen? Para pag pumunta ka ng ibang lugar at walang magtuturo sa'yo, ikaw ang magturo. Amen? Hindi mo na kailangan maghintay na maging missionary ka, mga kapatid, because the ministry of reconciliation was given to us. That we need to share the gospel po, mga kapatid. At wag na po nating hintay na turuan po tayo, mga kapatid. At wag tayong maging dagdag affliction sa gospel po, mga kapatid. But maging partakers po tayo ng afflictions po, mga kapatid. And in verse number 18, sabi, what then, notwithstanding that every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And I therein to rejoice, yea, and will rejoice. Sino ba namang hindi, mga kapatid? Personally, mga kapatid, marinig ko po kayo nagsasabi na ito po yung kaligtasan. That will be a rejoice in my heart, like Apostle Paul po, mga kapatid.
That every way that these brethren, mga kapatid, nagpipreach po sila ng tama, dahil preaching Christ with love and defense of the gospel po, mga kapatid. Nakakapagsabi si Apostle Pablo sa kulungan, I rejoice because I hear some report na ikaw ay nagpipreach. No, mga kapatid, it's the same thing with me as a pastor po, mga kapatid. Kapag nakakarinig ako na yung tao nagsasabi ng tama, kapag nakakarinig ako, mga kapatid, na yung kaligtasan ay tama, mga kapatid, I do rejoice in my heart. I don't care kung kailan ka naligtas, basta na ang gusto ko marinig na iintindihan mo ngayon kung ano po yung gospel, mga kapatid. Amen? That's how Apostle Paul nakikita niya, mga kapatid, that he can rejoice because of this brethren, mga kapatid, na kahit na merong mga taong nagpipreach ng Christ of envy, Christ with strife, mga kapatid, that they will always of contention, that sincerely, mga kapatid, there is some of goodwill also. And some po, mga kapatid, also of others of love. Because they know Paul was in defense of the gospel po, mga kapatid. That's how we can say that he can rejoice. Again, and I say, rejoice. Even he is in prison po, mga kapatid. Because Christ, the truth in Christ, was preached, was spread. Amen, mga kapatid? You don't need to be dumami para magsimula ka, mga kapatid. Let us always remember that the 12 apostles of Christ, disciples of Christ, when they start the ministry in Acts chapter number 2, they turned the world upside down po, mga kapatid. Why? Because thousands and thousands of the Jews believed and got saved. Saan nagsimula? 12 apostles po, mga kapatid. Ano pong ginawa nila? Nagsunod sila sa inutos ng Panginoon sa kanila. Ngayon, mga kapatid, we're not so many. But we are not many as corrupt the Word of God. Amen? We will try to be sincere and truth in Christ according, mga kapatid, kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos po sa atin. Most importantly, mga kapatid, may preach mo ng tama yung gospel. Mahalin mo yung gospel na pinaniwalaan mo, mga kapatid. Tayuan mo yung gospel. Bigyan mo ng sinseridad ang pag-share na to sa iyong mga kaibigan. And you will see, mga kapatid, that someday, pag lumalim ka, wala kang baklag. Alam niyo po yung baklag? Mahirap po yung may baklag. Babalikan mo kung sino-sino yung mga alam. Parang mali yung nasabi ko dito sa tao. No? Kailangan mo balikan. Pagbalik mo dun, patay na pala. So kaya, mga kapatid, we start now kung ano po yung tama. Amen? And if we learn about that the gospel of Christ is that Christ died for our sins, was buried and rose again, for our justification. And this is the only thing na ang kaligtasan po dito sa mundo. Preach it. Don't be ashamed of that, mga kapatid. Hindi mo kailangang maging sikat, maging anuman, basta, mga kapatid, mag-preach lang tayo ng salita ng Diyos. And that's it, mga kapatid. And you will see, mga kapatid, kung ano pong dapat na mangyari sa buhay mo. And people will also going to love you because you preach the truth. Amen? Not with envy, not with strife, not of contention, not of sincerity. Not sincerity. Wala pong sinseridad. But tayo, mga kapatid, as a Bible believer, we have to preach Christ in the pretense or in truth. Christ is preached. And, mga kapatid, that is one of rejoice in my heart. That I would see you all someday preaching the gospel of the grace of God. I don't care where. I don't care when. But, mga kapatid, as soon as possible, as soon as you're young, ma-share mo na sa iyong mga kaibigan. At yan yung isang bagay na balik sa isang leader. Hindi ko po alam sa lahat, pero sa akin, pag narinig ko po yung mga taong ganyan, I was so rejoicing in the Lord. And always giving back the glory to God. Amen? Kaya, mga kapatid, let's be aware of these things. Let's be aware
that some na nagpipreach ng Christ for their own sake, for their own belly, for their own matters, for their own prestigious life. Kaya mga kapatid, wag na wag po sanang gawin natin yung soul winning is para dumami yung membro, kasi ang sunod na magiging motivation mo niyan para dumami yung pera ng church. Mga kapatid, let's just change the mindset. Bakit po tayo magso-soul winning? Kasi nga mga kapatid, para maligtas yung tao. At kung gugustuhin nila mga kapatid pumunta sa church at maglingkod at matuto mga kapatid, hindi natin sila pagbabawalan. And we encourage that, by the way. Pero mga kapatid, para lang isipin mo kasi yung pera-pera, I don't think it should be like that mga kapatid. Don't get me wrong about that. We need money for the expenses of the church. For things that we need to do. Pero mga kapatid, hindi dapat yan yung motivation natin. Amen? Amen. Because it will really change. Hindi mo na ako magsimba, Pastor. Bakit? Wala akong pang-offering. Mga kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, pag yan yung reason sa akin ng isang membro, nakakalungkot yan mga kapatid. Nahihiya ako sa Panginoon kasi wala akong maibigay. Ano pala yung buhay mo? Di offer mo yung buhay mo sa Panginoon. Amen? Kaya mas nakakalungkot yung mga kapatid, yung Pastor, di mo na ako mag-church. Kasi bakit? Medyo gipit ngayon, mahigpit yung sinturon, wala akong pang-offering. I hope mga kapatid that even though we are in financial trouble ngayon mga kapatid, I hope that that would not be our reason na hindi po tayo mag-church. Amen? I hope mga kapatid, let's be like Macedonia mga kapatid. Even though they are in the great trials of afflictions and poverty, nakakapagpatuloy sila mga kapatid. Amen? Salamat sa Diyos mga kapatid, nakapagpatuloy po tayo. Amen? Yung iba hindi man, ikaw magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa iyong salita. Salamat Panginoon that you show us a warning that some would even preach you about with envy and strife, with contention at wala pong sinseridad po sa kanilang mga puso, Panginoon. Lord, help us, Panginoon, na kami po ay magpatuloy, na meron pong pagmamahal sa aming pong puso at meron pong katotohanan, Panginoon, na makapag-preach po kami ng gospel, O God, with the truth about Christ, died for our sins, was buried and rose again. Bless everyone that are here, Panginoon. In Jesus' name I pray. Amen at amen. Magandang umaga po muli sa ating lahat. And tawagin po natin si Brother Julius para po sa ating closing prayer and closing hymn.